Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Nakatani, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po nanggagaling pa lang sa isang matinding panalo ang current Unified WBC and IBF Super Bantamweight World Champion Junto Nakatani nitong nakalipas na buwan ng Hunyo lamang, kung saan tinalo niya via 6-round technical knockout ang former Japanese World Champion na si Ryosuke Nishida, ay may napakagandang balita pong dumating sa kanya kanina lamang. Ito po ay dahil ginawa na siyang number 1 contender ng World Boxing Association sa kanilang world ranking sa WBA Super Bantamweight Division. Ito po ay sa kabila ng hindi pa siya lumalaban kahit isang beses sa nasabing division. Ibig sabihin po niyan ay siya na ngayon ang number 1 contender para sa WBA Super Bantamweight World Title Belt na pinanghahawakan ng Japanese monster na Oya Inoue. Kaya naman patunay lamang po ito na kapag naging matagumpay si Inoue sa laban niya kontra kay Muradjon Akhmadaliev at sa susunod niyang laban kontra kay Alan Picasso ng Mexico sa buwan ng December, ay si Nakatani na ang makakasagupa niya sa unang bahagi ng taong 2025. Pero syempre ang pinakamalaking katanungan po dyan ay kung mananatili pa rin ba si Inoue sa Super Bantamweight Division pagkatapos ng taon na ito. Dahil alam naman po nating lahat na may plano din si Inoue umakyat ng 126-pound featherweight division. Ganun pa man ay kailangan pong manatili ni Inoue sa division na ito at harapin si Nakatani. Dahil kapag hindi ay paniguradong iisipin ng mga fans na umiiwas siya kay Nakatani. Lalo pat kumbinsido ang karamihan na si Nakatani umano ang may pinakamalaki ang tsansa na magpatikim ng kauna-unahang talo ni Inoue. Panigurado din na nakarating na ang balita sa kampo ni Inoue na si Nakatani na ang number 1 WBA contender niya. Subalit asahan po natin na hindi muna ito bibigyan ng pansin ang binansagang halimaw ng Japan. Dahil 2 linggo na lang ay magaganap na ang kanyang laban kontra kay Akhmadaliev. Kaya dito talaga nakatuon ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na nagkaroon ng pagkakataon ng pambato natin na si current WBO Super Bantamweight number 1 contender Carl James Martin na makasama sa pag-e-ensayo ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa Los Angeles, California. Bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Wonderboy na yung dating pinapanood niya lang ay nakasama niya na ng personal. Ganun pa man ay ibinunyag din ni Martin ang payong ibinigay sa kanya ng nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing. Ayon kay Martin ay ang naging payo daw sa kanya ni Pacquiao ay lagi daw dapat siyang magpursige sa pag-e-ensayo kasi dito daw talaga siya matututo ng husto. Matapos pong manatili ng mahigit 1 taon ni Martin sa Amerika, ay kasalukuyan po itong nasa Pilipinas dahil isa po siya sa mga lalaban sa Golden Anniversary ng Trinidad Manila na nakatakdang ganapin sa October 29 sa Araneta Coliseum. Kasama ang ilan pang mga bigating Pinoy boxer na sila Yumir Marshall, Marlon Tapales, Weljon Mindoro, at current WBC Minimum Weight World Champion Melvin Jerusalem. Kaya suportahan po natin silang lahat. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.